Ang lihim ng lumang bahay. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, may isang lumang bahay na kilala sa tawag na bahay ni Mang Isko. Ayon sa mga kwento, ito ay inabandona na ng mga dekada. Maraming tao ang nagpasabing may mga nakikitang anino sa bintana sa gabi at naririnig na mga bulong sa hangin. Isang araw, nagdesisyon si Clara, isang masugid na mananaliksik ng mga lokal na alamat, na tuklasin ang bahay. Nagsimula siyang mag-imbestiga, nagdala ng flashlight at isang notepad. Habang papalapit siya sa bahay, natanong niya ang mga sirang pinto at mga bintanang puno ng alikabok. Ang mga pader ay tila may mga kwento ng mga nakaraang taon, puno ng mga pahiwatig. Pumasok siya sa loob at agad niyang naramdaman ang malamig na hangin. Sa gitnang silid, may isang lumang mesa na may mga nakakalat na sulat. Pinili niyang basahin ang mga ito. Ang mga sulat ay mula sa isang dalaga, si Maria, na tila naghintay sa kanyang iniibig na si Andres, na hindi na bumalik mula sa digmaan. Sa huli ng isa sa mga sulat, may nakasulat na, "Bumalik ka sa akin sa ilalim ng buwan." Habang binabasa ito, biglang umihip ang hangin, at narinig niya ang isang mahina, malungkot na tinig. Andres, bulong nito. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Tumakbo siya palabas ng bahay, ngunit napansin niyang may mga anino sa mga sulok. Dahil sa takot, nagdesisyon si Clara na bumalik sa bayan. Ngunit hindi siya nakatulog ng maayos sa magdamag. Sa kanyang isip, nagpatuloy ang pag-uusap nina Maria at Andres. Kinabukasan, nagbalik siya sa bahay kasama ang kanyang kaibigang si Luis. Nais niyang alamin kung ano ang nangyari kay Maria. Nang pumasok sila muli, naramdaman nila ang tensyon sa hangin. Naghanap sila ng iba pang mga sulat at sa isang sulok, natagpuan ang isang lumang kahon. Nang buksan nila ito, may mga alahas at isang locket na may litrato ni Maria at Andres. Sa likod ng litrato, may nakasulat na, "Magkasama tayo sa ilalim ng buwan." Dahil sa kanilang natuklasan, napagpasyahan ni Clara at Luis na magdaos ng isang ritual ng pag-alala sa lumang bahay sa susunod na kabilugan ng buwan. Ang gabi ng ritual, nagtipon ng mga tao mula sa bayan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagdasal sila para kay Maria at Andres, na nagbigay ng kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa. Mula noon, ang bahay ay naging simbolo ng pag-ibig at alaala, at hindi na muling narinig ang mga bulong sa hangin. Subalit, sa bawat kabilugan ng buwan, may mga tao pa ring bumibisita, umaasang makikita ang mga anino ng nagmamahalang sina Maria at Andres, na sa wakas ay magkasama na sa kabila ng lahat. Salamat sa pakikinig, i-follow mo na ako at ipa-follow din kita.